Did you notice na parang kailan lang yung tinanggal natin yung mga Christmas tree natin, yung mga Christmas decors natin, at ngayon malapit na naman po ang Mayo. Meaning, malapit na naman po mga lahati ang taon. Tapos di mo namamalayan, ikakabit mo na naman yung Christmas tree mo, tapos yung ibang Christmas decors mo. Kay bilis ng panahon na lumipas. Okay, kay bilis, nasa sobrang bilis, ito ay halos hindi natin nadarama at nararamdaman, no? Tapos malalaman mo na lang na Pasko na naman, o di ba? Ganun po ang nangyayari. Pero ang totoo po niyan, no? Ang buong katotohanan po niyan, ang kalendaryo po ng Panginoon ay yung isang taon katumbas ng isang araw. Di ba? Ay, 1,000 years. Yung ba nakalagay doon? Yung 1,000 years is equivalent to 1 day. Therefore, 1 day is equivalent to 1,000 years. So, ibig sabihin po niyan, outside time ang Lord. Hindi po siya saklaw nung time na ganito. Sapagkat itong time natin na ito, si Lord din po ang nag-create. Jesus created this time, no? At nung siya ay nagkatawang tao, siya po ay nagpasaklaw dito sa time na ito. Siyempre, kailangan din po niyang magkatawang tao para tayo po ay masave sa atin pong mga kasalanan. So, ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Tayo po, ang ating mind, ang ating kaisipan, laging to see is to believe. Diba? Hindi natin alam na itong time na ito, itong lahat-lahat ng ito, ginawa lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Napaka-easy, no? Kaya, kung marirealize mo talaga kung gaano kalaki ang Diyos, na siya ay hindi saklaw ng time, na hindi siya saklaw nung kay bilis ng panahon o kay bagal ng panahon, marirealize mo na talagang pagkatiwalaan mo lang siya at sapat na para mabuhay ka ng matiwasay, mapayapa at buong kagalakan at kasiyahan. Na hindi mo kinukumpare ang sarili mo kahit kanino. You don't need to feel down kung may mga parang hindi ka naiintindihan sa buhay. You don't even need to question Him because you know with all His might He's all powerful. Powerful enough, super powerful enough for us to put our faith and trust in Him alone. So ito po talagang gusto ko pong sabihin na talagang ako nadarama ko rin po ang bilis ng panahon. Pero salamat po sa bagay dahil alam ko yung kinabukasan, yung bukas, yung mga mangyayari, natitiyak ko dahil sa biyaya ni Kristo Jesus, mas magiging maganda. Ako talagang yan po talaga. Super duper faith. No? At nakakahiya na kay Lord ang magduda. Nakakahiya na kay Lord na tayo mag-isip ng mga negatives sapagkat alam natin na mga negative na mga bagay na mga iniisip natin ay kailanman hindi mula sa Diyos. Ito ay mula sa ating mahinang kalikasan na bilang mga tao madali tayong maapektuhan. Bilang mga tao tayo ay subjective sa lahat ng bagay. Madali tayong halimbawa magkaibigan ngayon, maya-maya pag may hindi na pagkaunawaan, magkaaway na, di ba? So, iyon pong gusto ko pong sabihin. No? Tingnan nyo, ang mga bagay sa mundo ito, mahinang klase, marupok kung tawagin. Kaya kung hinahanap mo ang iyong kaligayahan sa tao, sa mga bagay, sa prestige, doon sa tinatawag na achievements, kawawa ka. Dahil ang mga bagay na yan, titiyakin ko sa iyo ngayon palang bibiguin ka. Dahil ang tunay na purpose ng buhay natin ay si Jesus. Kay Jesus mo tignan ang buhay mo. Kay Jesus mo i-connect o i-angkla ang buhay. Hindi mo kailangan, yung iba, mapapansin mo, sikat ito, kailangan magpa-picture ako. Yan po ang ng tao. Hindi lang po tendency, yan po talaga ang mga tao. At kitang-kita po yan sa mga nangyayari. Pag may dumating na celebrity,
pupunta lahat ng mga tao, magpapapicture, di ba? Okay. Sa mga celebrity, ano ba makukuha niyo sa mga nagpa-picture kayo? Wala. Wala naman pakinabang dyan eh, di ba? Bagay, hindi naman po masama yun. Siguro yung iba ganon. Pero kung malalim ka na kay Lord, kung malalim ka na sa Lord, di ba, hahangarin mo yung mga bagay na makalangit. Set your things above. Di ba? Nagpapapicture ka sa mga sikat na tao dito sa lupa, pero hindi ka nila kilala. Pag nakilala mo sila, mabibigo ka sa kanila dahil ugali nila, hindi mo akalain na ganun pala. Pero si Jesus na pinakamakapangyarihan sa lahat, hinahanap mo ba siya? Gusto mo bang sa kanya i-angkla ang buhay mo? Karamihan sa mga tao, hindi. Diba? Hindi pinapansin si Jesus. Sabi niya, behold, I'm knocking at the door of your heart. I'm waiting for you to open it. Pag pinagbuksan mo siya, paapasok siya, at sabay kayong hahapon. Ibig sabihin, sabay kayong kakain. Okay? So, kung malalim ka ng Kristiyano, talagang yung foundation mo, it should be Jesus lamang. Okay? Wala sa iba. Wala sa kung ano-ano. Dahil ang mga yan, bibiguin ka. Okay? Maaari maging kaibigan mo ngayon yung kaibigan mo. Dahil, uy, naging kaibigan ko siya ganito, ganito. Dahil malalaman mo ugali niya, katisod-tisod pala. Diba? Pero syempre, nandun pa rin yung pangunawa natin. Nandun naman. Kailangan din naman yun. Pero mas maganda, i-angkla mo kay Jesus ang lahat-lahat. Ang mga Kristiyano, nandito tayo to love people. Don't get me wrong. Totoo po yan. Pero, one way or the other, makikita mo ang mga pagbabago sa tao. Diba? Pero, pag kay Lord ka tumingin, hindi nagbabago si Lord. At pag tumingin ka kay Lord, yung mga taong niya na kahit pangit ang gawin sa'yo, mamahalin mo pa rin sila. Dahil nakatingin ka, nakatitig ka sa Panginoon. Yan po ang nangyayari ngayon sa aking buhay. Maraming hindi ka nais-nais sa tao nakapaligid din sa akin. Maraming mga hindi ka nais-nais sa tao ang nangingitian ko dahil sa biyaya ng Diyos. It's only by the grace of God. That's why I can smile towards them. Kasi kung talagang sa sarili ko lang po, OMG, I really don't think so. Dahil ang tao, tayo, subjective po talaga tayo. Alam natin, ugali ng ibang tao, hindi rin po maganda. Lalo na yung mga taong alam mo may ginawa sa iyo dati, na hindi naman kaaya-aya yung mga ginawa sa iyo, na, di ba? Tapos, maaala-ala mo yung mga yon. Pero despite of that, because we belong to Christ, madali po natin silang patawarin. Dahil ang pagpapatawad po ay galing sa Diyos. Okay? Galing kay Jesus, na nagbigay ng buhay niya at namatay sa krus para po sa atin. Hindi po kalabisan na magmahal tayo sa iba. Hindi po kalabisan na tumulong tayo sa iba. Maganda po yan dahil ginagawa natin to dahil sa pag-ibig ni Christ sa atin. Maging mabuti tayong patotoo kahit na pangit ang pinapakita sa atin. Okay? So, yan po ang makikita po natin. Okay? So, sa ngayon lang po kasi talaga nakita ko ang bilis-bilis ng panahon. Kay bilis ng panahon, kailan lang po, ganito, ganyan. Yan po ay nagpapatunay na talagang nagbabago na rin po ang panahon. Iba na rin po ang mga gusto ng tao. Tingnan nyo, napansin nyo, hindi lang po mabilis ang panahon, mabilis din magbago ang mga gusto ng mga tao. Yung mga dating sikat na mga ginagawa na mga gadgets, ngayon wala na. Dati wala tayong mga ganitong mga gadgets 20 years ago, pero ngayon meron na. Di ba? Yung mga pagbabagong ganyan, yes, kasama po dyan. Pero nakakalungkot, kasama po sa mga yan ang pagbabago ng ugali ng tao. That's why, tayo po, mas madali tayong magmahal ng tao, mas madali tayong umunawa ng tao because of the person of Jesus Christ. Yan po ang buong katotohanan dito. Okay? At sa panahon po talaga ngayon, talaga nakikita ko po talaga na talagang ang dami po nangyayari sa paligid. Di ba? Ang nakakalungkot po talaga yung mga lindol. Tapos yung isang nightclub na bumagsak, may nagpe-perform pa, namatay dito sa, I think, Dominican Republic ba yun? Something like that. It's a country, Latin American country, no? So, yun po mga nangyayari ngayon. Pagkadami-dami na. Pero sa lahat po ng ito, kung na kay Kristo ka, payapa ang puso mo, payapa ang loob mo, sapagkat alam mo, ang may hawak ng oras ay walang iba, kundi si Kristo Jesus na namatay sa krus at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Okay? Hindi mo kailangan na tumingin pa sa iba. Tumingin ka lang kay Jesus, kay Lord Jesus, at ang buhay mo ay tunay na magiging ganap at kasiyasiya. No, sa vlog pong ito, naway lagi nating maisip ang kabutihan ng Diyos sa bawat Kristiyano. Okay? Sa bagay, mabuti siya sa lahat, pero isipin natin, prioritize ourselves. Mabuti ang Diyos sa atin.
because of Jesus. God